Super Junkie Bote sa Dumules! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way huno ng mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kininyo pinaagi sa Dumules News Roundup! Dumules News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o pagkalambuan niini dinhi sa Dumules News Roundup! Kapuso sa mga lugar nga mabuti atong Sibya o sabi sa nasamang partes Pilipinas. Welcome diri sa live ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Dumules News Roundup. Adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 23, 2025. Mga kapuso, sabay mag-uban ha pagtuki ani mga dagkong isyu sa lokal, national ug international. Super Radio, Super Radio. Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. O para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio, Super Radio, Super Radio. para sa mga nagunang balita sa lokal, ipahigayon karong adlaw ang launching sa libreng sakay program sa national government. Nagitambungan sa mismo ni Department of Transportation DOTR Secretary Vince Dizon dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ibot ni Secretary Dizon nga sa Visayas ang Cebu City mo inapili nila nga pilot area alang sa maong programa. Ang ruta sa libreng sakay maggikan sa Park Mall paingon sa Orhelio ning dakbayan Sugbo nga magsugod alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag, ingon man alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi kun atol sa mga peak hours. Matud pa kada adlaw ang operasyon niini apil ang holidays ug weekends. Nasayran nga kapin sa usak ka gatos ka mga units ang giandam sa gobyerno alang sa maong libreng sakay o gisuta pa kung dili ba maapektuhan ang traditional jeepneys o ang ubang mga PUVs na nagdagan sa maong ruta. Ipaabot sab nga ugmang adlaw ilusad ang libreng sakay diya sa Davao City. Samtang usa sa mga rason sa pagbisita sab ni Secretary Dizon diri sa Sugbo mao ang pagsubay sa Cebu Bus Rapid Transit Project CBRT mga kapuso. Nga iyang gihulagway nga nalangay na gid pag-ayo ang pagkahuman sa maong proyekto. Makigpulong sab o nakigpulong si DOTR Secretary Vince Dizon ngadto nila Cebu Governor Pamela Baricuatro ug ni Cebu City Mayor Nestor Archival alang sa pagtuki sa maong proyekto. Super Junkie Bote sa Dumules! Super Radio! Sa bikas bahin mga kapuso, duha ka mga biktimang babae ang nanawagan og hustisya human na scam sa mga wedding coordinators dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Inihuman sa eksklusibong nahinabi sa GMA Super Radio DYWS sila Carla ug si Luella, mga umaabot nga bride. Kami ang isa sa mga biktima. In fact, mga 100 na mikapin ang nahibawan ng namo nga mga couples kung na nabiktimaan nilang Robbie o ni Nigel or Kevin Nino. Ma'am, Inyong nga doong mga kapuso si Luella nasayran nga gimadabanang kapin sa 100 kapag parisan ang nabiktima sa maong wedding coordinators na sila
alias Nigel o Rabi. Apulos mga mahuyang o kini mga bayot mga kapuso nga manag-uyab nga nagtanyag og events and catering services. Tinood yun na siya sa tudab. Nasami sa amo ang wedding planner, which is Joshua Ignis in Party Services. Gipanag-iya ni siya ni Rabi Arnejo o ni Kevin Nino or Nigel Amistad. Aha. Puros ni lalaki ang tag-iya ini. Yes, puro sila lalaki, but amo ang ibang partner ni sila for 10 years. As in couple ni sila. Okay, so Matod pa ni Luela nga niaging Hunyo 23 ning tuiga ang katapusan nilang pagkontak sa maong mga coordinators. Ug niadtong Hunyo 28 unta gikatakda ang ilang kasal. Dugang pa nga pulos ni avail sa 285,000 pesos nga wedding packages ang duha ka mga biktima. Wala pa'y labot sa ubang mga fees ug upgrades. Samtang si alias Carla kinsagikan pa sa Australia nga ang miuli dinhi sa Sugbo aron unta magpakasal karong buwana. Nagkita pa sila sa mga wedding coordinators pipila ka adlaw sa wala pa sila mo deklarar og bankruptcy. Pinagi sila ang Facebook page. Hindi namin same school sa una. so maoday nga totally salig yun ka kay nagkaila na mudaan. Yes, kaya Pero- Kaya nasa sa mga friends na nag-wedding na sila noong 2024 na successful naman siya. So muli salig na ganyan. Ang katulang yung last week sa June, dito lagi nag-start na wala na siya consumption sa mga wedding. Aha. Ang amo, wala din. Mas lagi amo ang Okay. Pero sa July 2, ma'am, Inyo na doog mga kapuso si Carla. Dugang pa ni Carla nga misalig rasab siya sa maong coordinator tungod kay kailara niya kini og sa iyang mga higala. Apan doble na hinuon ang ilang nagasto. Ingon man ang stress og trauma nga iyang nabati karon. unsa nilang kinsa na available. So, sugrapat na dubling. So nadubli gyud ang inyong gasto. Parihas gyud mong Ma'am Luella ron. Yes. Aha. Pero kabaw ka ang stress super gabi sa kabayran. Tinuod. Murag yung night trauma kay dito kami sa NBI gahapon nagkuan. Ang pamahayag ni Carla mga kapuso, nasayran nga nag-deactivate na sila sa ilang mga social media accounts ug ang maong mga coordinators ug dili na sab makontak ang ilang mga cellphones. Sa pagkakaroon, desidido silang mukiha sa maong mga coordinators pinaagi sa abag sa NBI ug naningkamot gihapon sila nga madayon ang ilang kasal diin na si ubang mga coordinators nga nitabang kanila. Super Tanking Bote sa Double S Super Radio. Double S News Roundup. Karita sa ubang mga hisgotanan na to mga kapuso dito sa itong tulumanon sa Double S News Roundup. Nahon taning nahitabo nga krimen dito si Bunga. Kay 41 anyos nga asawa ang gidunggab patay sa iyang bana tungod sa selos. Yanis may si Bunga mga kapuso nahitabo. Umanahimo sa bana ang maong krimen. Nagdunggab po siya siyang kaugalingon. Pero patay ang asawa, ang suspect nga bana, naapas tambalanan mga kapuso. Mismong ilahang anak, 17 anyos ang nakasaksi sa maong krimen. Diin dali kining nangayo og tabang sa ilang magasilingan. Ug karon bagaw rasa padayon pa ang investigasyon kung anong nahimo sa bana ang krimen. Basta crime of passion engineer, isura gid na ay. No? Pangamong na lang gining gihimo sa bana mga kapuso. Nagdi na mahilot di ay. Looy taon sa asawa. Ang bana, buhi pasad. Pikas bahin, iunom kabagataw nangawat og tulo ka karton sa sigarilyo. Mubalor tanan sa 240,000 ka pesos sa ka convenience store sa lungsod sa Malaboyo kagabi. Ang
Ang insidente nakuha ni og CCTV footage mga kapuso. Di inanawagan ang mga otoridad sa publiko sa pag-report kanila kung galing aduna sila'y impormasyon sa inimutangan sa mga kawatan. Kita na ba kayo inyong mga naong, sir? Oy? Ayaw kayo mo mukat-kat gamit ang inyong hanglingkuranan. Kita kayo mo CCTV ra ba? Inyong naong, inyong dungog. Ang kaawaw sa pamilya para sa 240,000 ka pesos. Inyo sana. Mabayluan man ka. Angay ram ka ba? Mabayluan ram ka. Ang dungog, ang pangan, no? Sa 240,000 pesos. Okay. May tag mga dakpan mo para maghimahimo pong another example ba? No? Convenience store guna inyo ang gikawatan, no? Kompleto CCTV, kit anoon mo. Kawa pa madakpi, tag madakpan, no? Kay para mahatagan po nig hustisya ba? Ang pagpangawat kay kining convenience store, ning kamot po ba ning mulambo ni sila. Inyo lang kawatan. Pikas bahin mga kapuso sa kadakong sawa na nakagawa sa iyang tangkal sa San Fernando. Nakita na ganinang buntag ang insidente na kapaalarma sa Provincial Veterinarian's Office tungod kay dunay posibilidad nga motukob kini og tao. Sa gundakua ato engineer. Kita mo sa video sa dihang nako. Ang tiyan nga parte, no? Ang partis tiyan sa bitin ba? Sawa. Maor magkadakla sa akong paa. No, mainat pa guna. Ura guna garter na ilang lawas. Dahil ko naipunto ang Provincial Veterinarian's Office. Pero kining klase sa bitin, nidako na gini siya sa kanang captivity. Nang gipreso na ba niya? Nilawgan. Basin familiar na siya sa mga tao, no? Basin di lang po manghilabot, pero hindi mo ginta ka di mo ginta na ito na masiguro nga kanang sawa bisan nilawgan na tao kailan na kung kinsa ang tao kinsa ang mga hayop hindi ginta ka siguro kung kutumo na lit na nagbalikos tong tiin lagi ahag na lang yun binaggutomon nakagawas man subaya daw ni Be kung ni saktong permit subaya ko na asam ni San Fernando. Baya ko na do kung kuan gani, alokata nag permit niya, undergo nag training niya, bantaye gina ninyo. Okay, sakto na ipunto ang Provincial Veterinarian's Office sa San Fernando. Kira siguro mga tao no, kita mga hamtong na, dagko na, adult na. Kita tas bitin na problema makagawas dig balik, musud og balay samtang nangatog mo na ginuok. Di ginato ba wa kita ginatuway kasiguruduhan ba ga kining bitina bahalag anad na ni tao di ginato masiguro nga di ni siya manghilabot og tao pinagutumon engineer no usab magina tao tungod sa kwarta napakang bitin nga gutumon ay nako ano yung mga kapuso sa di pa tabatusunahan Unity pa. With regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Meyer E. Paspas nga asoy sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Dawat ang reports mga kapuso, kapulisan wa nay na monitor nga mga commercial sex workers sa Mandaue Reclamation Area. Basin na malhin. Super Norman, pasok! Walay na monitor ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue labot ni ining mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog labi na diya sa may reclamation area nga kanhi giingon nga mga carton girls. Matupan ni Police Lieutenant Colonel Mark Estrada Sukalit ang hepe sa intelligence unit sa Dakbayan
nga wa sila'y na monitor niini ug wa say na aresto gumikan sa Bagransya. Hinuon dunay pipila ka mga reports nga adunay mga tang labi na kining mga sakop sa LGBT apan igula mo sab kining badlongon apan dili alarming o daghan nga mga kaso sa maniini diya sa kadalanan labi na sa reclamation area. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Wana, online naman good engineer, no? Di na gina makita sa karsada or basin na malhin gyud. Sa pikas bahin mga kapuso, magsuon nga retiradong magtutudlo. Patay na nga napalgan sa lungsod sa Batuan, probinsya sa Bohol. Uy, Super Decibel, pasok! Patay na nga napalgan ang duha ka magsuon nga retiradong magtutudlo sulod ng gipuy-ana sa Upper Kabaknitan, lungsod sa Batuan, probinsya sa Bohol. Kagahapon sa hapon ang mga biktima ng edad o 84 anyos o 78 anyos pulos residentes na asing lugar. Sa informasyon sa Batuan Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang kapitan sa barangay nga si Kapitan Alejandro Boho mo ay nagpaibaw nila labot sa diskubring patayng lawas sa mga biktima. Ang igagawas sa mga biktima nakabantay nga wa na makiti nga migawas ang mga biktima. Nagpakita bang kini sa laig agaw nga naa sa Tagbilaran City ug dito na nasuta nga mga biktima wa nay kinabuhi ug nanimaho na. Ang Scene of the Crime Operative sa Bohol Provincial Forensic Unit ni proseso sa nahitabuan base ni siyang investigasyon. Wala indikasyon sa forced entry sa bahay kung asa nakita ang batayng lawas sa mga biktima. Wa sa hinagiban o chemical nga nakita sa lugar kung pananglitan o sa kakrimen ang mga insidente. Wala sa nawala ang mga gamit ng dakong kandidat sa kwarta ug ubang personal nga butang sa mga biktima sa bahay na ara. Sa post-mortem external examination nga gihimo ni Municipal Health Officer Dr. Mark Januel Duavis, nakita ang duha ka batayng lawas na sa advanced decomposition o petrifaction diin sobra na sa 72 hours nga patay ang mga biktima lang nadiskubrihan kini. Nahibaw-an nga ang duha ka mga biktima dunay history sa hypertension apan dili pa masulti kung unsa gyud ang gikamatian niini. Hinungdan nga ni request ng kapulisan ni paubos sa autopsy ang mga patayng lawas sa mga biktima. Kini si Desmay Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Mga opisyalis sa Human Settlement Adjudication Commission ni Courtesy Call kang Cebu City Mayor Nestor Archival. Super Alan, pasok! Mga opisyales sa Human Settlement Adjudication Commission sa RAB 7 ang nibatuman o courtesy call nga kang Mayor Nestor Archival. Tumog to sa resgutan nga magbisita mo mismo ang pagkandak o education campaign kini makalabigitan sa pagpasabot kadto sa City Legal Office sa Reset Development sa gitawag nga implementation sa Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ato na sa nga naisgutan nga mga otoridad may kalamigitan ni may gitawag nga quasi-judicial legal system nga ipatuman sa naisgutan nga buhatan hinungdan nga ilang ipabot kadto sa City Legal Office sa naisgutan nga katuyuan aron masayod kini nga adunay mga legal impediment may kalamigitan sa mga kaso sa Homeowners Association nga exclusive ni alang mismo sa gitawag nilang quasi-judicial o dili moagi kadto mismo sa korte. Ako sa Mahay sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Drogas gitanaw nga hinungdan sa pagpusil patay sa usa ka 45 anyos nga lalaki des may barangay Biasong, siyudad sa Talisay. Super Gabriel, pasok! Drogas may gitanaw nga hinungdan sa pagpusil patay sa 45 anyos nga lalaki. Dito siyang giabangan nga panimay sa barangay Biasong, siyudad sa Talisay niadtong miaging adlaw. Ang gipatay mao si alias Fricar, 45 anyos nga lumad nga taga Proper Ermita, siyudad sa Sugbo. Ang kapulisan sa Talisay nagakuha kining impormasyon nga usa ka drug personality ang biktima. Ang mga testigo sa lugar niingon nga sa wala pagipusil ang biktima, adunay upat ka mga tao nga nangita kaniya. Pipila ka minutos ang milabay, nakadungog sila og 5 ka mga buto sa armas. Nagduda ang mga otoridad nga wala makarimit sa kwarta nga kita sa illegal nga drogas ang biktima hinungdan nga kinigitipi. Pero padayon paghihapon ang kapulisan sa pagpangita sa mga pagdugang mga testigos o nakaila sa mga suspitsado aron madakpan ang mga naghimo sa krimen. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Sa pikas bahin, Provincial Administrator Ace Durano misaway sa kanhi pamunuan sa Kapitolyo kay lupigon ang Kapitolyo
sa disaster response sa ubang lokalidad. Super Lloyd, pasok! Gisaway pagayo ni Provincial Administrator Ace Dorano si kanhi Governor Gwendolyn Garcia nga mooy nahimong kasakbang niya kanito pagka-gobernador kinigumikan kay gi-downgrade ang opisina sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO nga gikan sa usa ka departamento o usa ka full nga opisina apan gihimo na lang usa ka division unya sumapa duha na lang ka tawo ang gipabilin unya dunay 1 billion pesos nga gahin alang sa disaster response nga matod pagikan kani sa national tax allocation ang wa magamit unya wa kapalit og mga ekipos og sumapa gipildi pa ang Kapitulyo sa disaster preparedness sa dakbayan sa Danao kaya matod pa fully equipped ang disaster response sa dakbayan sa Danao. Kanang punduha para magamit unta sa PDRMO for disaster preparation, calamity preparation. Dako, dila na lagi katuig 1% man sa atong kanang national tax allocation. So asa man na punta? Trust fund. Sa trust fund. That's a trust fund. Take care na. Wala, na lang sa separate account. Ya, nara na, nagsige lang kadako, kay kada tuig, pilay national tax allocation na to, 1% na, isud yun na ng punduha. Asa man talaga? Tiguha karon ni Governor Pam Baricotro nga kini ligunon ang disaster preparedness aron makatubag sa bisan unsang katalagman nga moigo dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Supradio DWS. Dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Norman Mendoza, Super Decime Padilla, Super Alan Mahait, Super Gabriel Bunhok ug Super Lloyd Suarez sa inyuhang mga reports. Super Radio. Weather News. Kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, sa ato ang linya, Sir Manny John Agbay sa Pag-asa Magta. Sir Manny, maayong hapon. Yes, may hapon saan. O sa kintik paminaw. Mo ko na itong latest food update. Tarak karong hapon na. Diba karon natin kutulog ka with the system nga nakapekto sa pangasod. O sa nini kining southwest monsoon o kining duha ka bagyo. Usa sa bagyo nini kaning pangalan nato si tropical storm na si Dante. O ganing alas 4 sa hapon ang sentro ng tropical storm Dante kaya na sa 835 km east-northeast sa extreme northern zone. Kini si Dante nagdala sa kusgon sa hangin nga mabot og 65 km per hour doon sa sentro ug mga pag-uros nga mabot og 80 km per hour. Kini gibana-bana ang nagairog pa amay ng kasadpan sa kusgon nga 25 km per hour. Lang bahin naputay sa kabagyo nga gipangalan natong Imong ug ganiya nga alas 4 sa hapon ang tropical storm nga si Imong kay nasigpatan nga naa sa 150 km sa sadpang bahin sa Lawag City, Ilocos Norte. Kini si Imong nagdala sa kusgon sa hangin nga mabot og 65 km per hour doon sa sentro ug mga pag-uros nga mabot og 80 km per hour. Kini gibana mag-irog pa habagatang kasadpan sa kusgon nga 20 km per hour. Sa laing bayan ng southwest monsoon o kaning habagat ang mga ko rin nakaapekto sa may central ug southern zone dinhi sa Visayas ug sa Mindanao. Ug para sa atong weather condition dinhi sa Subo ug lakip na sa tibok central Visayas sa sunod nga 24 oras karon hangtod na ugma kay makasnati tawag ng tag-uman nga kalingitan nga mga katag-katag ng mga pagulan ug mga panudog kilat kumikan ni southwest monsoon o habagat. O para sa kaimtang sa atong hangin o atong karagatan, kasarangan nga hangin nag-urusikan sa bagang kasadpan ang mupaslabi din sa Visayas. Dinambalod sa atong karagatan, kasarangan ang mga pagbalod. Do wala tayo gisyon giluhanin din sa Sugbo, amo iya pagyabisuhan na yung ito na yung mga gagman sa kinang bandagat nga di usa mo lang karong mga panahon na. Din sa Sugbo itong dagat niyo nas kinang alas 5:30 sa hapon, matawag niya alas 12:33 sa kadlawon. Temperatura din sa Sugbo 26 to 31 degrees Celsius. Atong sunset karong alas 6 sa hapon o atong sunrise ug alas 5:32 sa buntag. Ug mo lang ka natong latest gikan diri sa Butan sa Pag-asa. Kini si Man Nagbay may hapon. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Manny John Agbay mo'y nagtapos sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Sa di pa tayo matusunahan mga kapuso. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. Kalampuan sa mga balita ikan sa kwerpos kapulisan ug bisan asang suok sa katiligban. WS News Roundup.
kapuso. Balik ta diri sa tuang tulumanon sa WS News Roundup. Kaya po, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super Jan Kimbote, mga kapuso. Kita maglangan, arita sa itong mga hisgutanan. Okay. Si DOTR, Department of Transportation Secretary Vince Dizon, ganinang buntag ni bisita na ang maong secretary diri sa Cebu, mga kapuso. O usa sa magagi lunsad kaganina o ang libreng sakay, no? Officially launched kaganina ang libreng sakay. No, dias may Park Mall to Orhilio ba to? Nga ruta engineer. May ubay ni nga mga jeepneys, no, ang involved ni ining libreng sakay sa national government, mga higala. Sa Visayas kita pa mo ay una. Orag pinangga kita sa national government. Ano ba, engineer? Kita may una sa 20 pesos kada kilo sa bugas diri sa Visayas. Actually, whole Philippines, kita may una. Nya para inining libreng sakay, kita may una sa Visayas, mga kapuso. No, nya ko ani, pila to 150 ka baga modern jeepneys ang involved ni ini, mga kapuso. Nya plano nga butangan sa dito sa Talisay, no? Ang kining libreng sakay, mga higala, no? Nindot nga initiatives, mga kapuso, sa kung tanaw di man sad siguro ni makaapekto sa ato ang mga sa kasamtangan nga mga jeep nga nagdagan karon sa karsada, mga kapuso, kay ditso man, no, dili man sila magpaabot, no. I think gibayaran na ni daan, fix ang bayad sa mga drivers ni ini ug sa operators, mga higala. Nagdagan, so di gid siya ingon nga kompetensya, mga higala, kay di man ni pares uban nga mangilog og pasahero. Sa naay mo sakay or sa walay mo sakay, andar gyapon ni sila. No, ang uban kay, no, dot gidere, no. Hapit na magbangga ning uban, mag-ilog og pasahero. So kini sila from point A to point B biyahe ra gyud. No, nay mo sakay, nay mo naog, sakay mo naog, okay. No, so I think dili kini siya ingon makatandog sa atuang mga kasamtangan nga jeep nga nagdagan, mga kapuso, nga kanang walay labot sa libreng sakay, mga higala. No, so I think it's okay ra siguro. Ila pa sa hinoon studyohan para sa mga tradisyonal, no, katong mga karaan nga jeep, kung maapektuhan ba na may effect sa ilahang kita or unsa mabagana, gi-studyhan pa kung ano na may nakugyong nga epekto. Pero for me, okay ra ni siya. Basta for long term po ni, mga kapuso, no, para ma-feel po na to ato ang taxes. Mabati na to ba? Kani mo ni ang 12% tax nga kung gibayran. No, diba, kay sayang kay watay di na to mabati ang tax katong gibayran karon. May nindot ni, no? Actually kauyon ko ani. Mayon tag mo dugay. Okay, kung dili sad basin pahumot ra sa ni sa zonas presidente. No, mayon tag mapadayon ni, mga kapuso. Sa pikas bahin, laing gituki, laing gi kuan ani, mga kapuso, na istoryahan ka ganina. Isang kining Cebu Bus Rapid Transit, no? Nga matod pa ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon nga nalangay na gyud pag-ayo. No? Una nagpagawas og pamahayag si Cebu City Mayor Nestor Archibal nga siya mismo nakaingon nga pwede na yung langaya aning CBRT, mga kapuso, kinahanglan na gini siya masugdan or ma-operational. Okay, perting saya nga ani. Pila ni kwarta involved ani? 16 billion inutang sa World Bank. Yun, nabalaka naman guning Cebu City, mga kapuso, kay sila biyay nangutang ani. No, sila biyay ni request sa World Bank nga, oy, butang ngimi rig CBRT be. Pila na ka, di ba target is June? Samtaron July mag next month na lang tawa paghihapon. Doon sa pagbisita ni Secretary Vince Dizon, mga higala, ingon siya, hopefully madayon gini nga by September operational na. Naani bus nga magdagan ni ining Cebu Bus Rapid Transit, mga kapuso. No, kay pertig yung saya nga ani. Kung di ni madayon, no? Mayon tagwa na say mubabag ani, mga kapuso, pero sa kuntanawan naman siguro ni. No, lahi naman ang gobernadora.
No, dili naman lahi naman og kanang direksyon ang mga bag-ong nakalingkod nga mga politiko. Di naman tong mga pareha sa una. Karon ang direksyon sa Cebu City ug sa probinsya pareha naman, naka-align naman. Linyada na sila hunahuna. Which is mo nindot mga kapuso nga adunay duha ka mga dagkong politicians nga pareha og tumong, pareha og priorities. No? Kay kung lahi pa'y nakadaog, na bisag sunod tuig, di pa gini mudagan ang CBRT. Kinaunay, no, kung lahi pa'y nakadaog, isuho naman sana. Para ito sa una, issue bitaw na. Kung sa ito issue ito, heritage something, di ba? Mo man to. Ipatangtang, ipa-remove, no, luuyan taong Engineer Imbong. Kadang nagdada si BRT, luoy taan kayo eh. No. Kung may nagdana si Engineer Imbong mga kapuso, kung ako si Engineer, anay, hurot sa tong buhok, ana? Sikagkaot ba kay ang gustos pikas, ang gustos lain sa mayor, ingani. Ang gustos probinsya, lain pod. Maasal naman lang ka. Karon kay nindot ni nga kausaban mga kapuso, ang Cebu Province ug Cebu City, nagkahiusa, gusto po silang madayon na gining Cebu Bus Rapid Transit, nga ang mga kaigsuunan na to gusto man sad ni makita gud nga naay agi kay pwede na bang hasula ng bungkag-bungkag ninyong daan diha nya nagakos mamug traffic sa una karon kay medyo arang-arang ganahan pud tag naay development no diri sa Cebu na ako mismo ganahan ko makakita nga mo prosper ning Cebu Bus Rapid Transit ganahan ko makakita sa iyang full potential no kay so far kung di ni masugdan, di man kita kakitaan ng potential aning Cebu Bus Rapid Transit nga makatabang sa mga commuters sa biyahe, sa traffic diri sa syudad. No? Atong i-implement, atong tan-aon, pagawson ta ng full potential aning Cebu Bus Rapid Transit, atong tan-aon kung unsa gyoy matabang niini sa ato mga commuters ug sa traffic diri sa Cebu, mga kapuso. September atong atangan. Naana day bus nga magdagan. Si bus daw ni. Pero ang Cebu City, nangonsulta pa rin siya sa ubang mga operators mga higala kay basin gusto pud silang mabutang og ilaha mga bus. So atong tanan, no? Kung sa full potential ni ining Cebu Bus Rapid Transit kay di ba mga malls ang target ani. Agi po nig Talamban, agi po data nig mga SM areas, SRP. Atong tanan, no? Kay so far phase 1 Fuente pa man. No? Fuente pa man so far. Atong tanawon ang kalaki aning Cebu Bus Rapid Transit unsa gini kanindot. Gibadgetan ra badig 16 billion pesos mga higala. Super Radio. Anyway, sa di pa tamo tusunahan. Nang magdalawang isip. Dapat matik, i-Biogesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Super John Kim Bote, Double S News Roundup. Matod pang Boss Eugenio Tagsip para nako sa Berjan, unahon unta ni Mayor Archibal og Vice Mayor Osmeña og mga konsyali sa pagpahuman sa CCMC aron makapahimulos na pud ang kabo sa Dakbayan Sugbo. Waiting pud sa taan ni sir. Ang duha gyud kinahanglan na gyud humanon kay ang CBRT ang Cebu Bus Rapid Transit na aguni siya budget. Ang CCMC na apoy budget. Unya kaning mga kwartaha kung di na ninyo gamiton sa labing daling panahon saka ba ang presyos mga palitonon engineer tungod ning inflation mga higala. So sa una dako na kay ning 16 billion panahon pang Tomas Osmeña mga higala. Pero karon perti nang gamaya na. Gaduda lagi ko nga basin na ang kining CBRT di na ni paigo ning 16 billion pesos kay sa una pa man nila request sa una pa lang sa ginigihatag wa lang gyud nag-implement. Karon kay naa naman na sugda naman na ang 16 billion naa na pod present na pod diha. Ato daw tanawon kung paigo pa ba ng 16 billion sa original nga plano anang Cebu Bus Rapid Transit be. Okay, gaduda ko nga basin kuwang or masort na.
Boss Frank Uga, kanang libreng sakay, kana lang na ID sa estudyante ug trabahante, ang mga way lingaw, magsakay-sakay lang, bidag way tuyo. Nindot po ni Boss Frank, ha? Ay nga na, basin na sayangan lang libreng sakay. Pero, nindot gining idea sa national government, labi nag makuan gini, kanang ma-implement sa taas nga panahon ba? Para bati sa gini na to itong mga taxes. Augusto Marfito may pagpaminaw, Dennis Cabrera may pagpaminaw diha. William Tikala, suya bitaw na ko anang proyektuha ang Redapitas and Bacalso at bang anang mall diha. Magduha na katuig tanawa og unsay na human. Way klaro, September mahuman. Unsa ka anang tuiga, inaw midris Punta Princess. Una atong tanawon, Boss William Tikala. Okay, lahi naman ang liderato ron. Nausab naman ng mga tao ng lingkod na mga golden nga bangko. Ilang mga lingkuranan nga taas kaayo, nausab naman ang mga naglingkod. Basin pa di ay, no? Ato lang atngan. Kay basin na karon nagkasabot naman ng Cebu City ug Cebu Province nga magkahiusan ni silang humanon gyud ang bus rapid transit. Basin ma-full throttle na ni, mapaspasan ning pag-ayo, makakita tag kausaban inig September, Boss William Tikala. Ma'am Annalyn Saldivar, ma'am, may pagpaminaw. Si Felix Alcontina, yahaya ang apil sa libreng sakay, alaot ang wala na apil Superjan, kay ang uban pasahero maghuwat man sa libre. Ang tanan unta nga jeep ilang gibayran para angay tanan. Usap, kuha na gani, ang mga nagdali, yan nga, kaabot sa atong libreng sakay. Sakay na sila jeep daan. Ang katong mga daily magdali, paabot siya atong libreng sakay. I think dili kaayo sa ingon siguro nga makaapekto. No, kay di man siya manguhag pasahero, iguram siya magpasakay. Di man siya ingon nga magpaabot gyud sa mga terminal. Siguro nga ingana kay ako sa driver niya, ako'y naa sa libreng sakay. Yahir ako Kung magkasulasol nga mudot-dot na mangita gyud lang pasahero, di ba? So, ato sa dinon tanaw, no? Sakto po na po kay Punto Boss Felix. Atong i-check kay pilot pa man Tanawon pa man. Anyway, mga kapuso, wala kitigong oras diri sa ato ang tulumanon sa Double S News Roundup. Kagihapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Bote at ang 24 oras mo sunod na. Ayong gabi, mga kapuso, dagang salamat, mga kapuso. Dapat, totoo.